Nandito na tayo. Ang lahat ng mga mayordomo dito naninirahan sa bahay na yan. Huh? Parang nakahanda sila sa kung ano man ang mangyayari. Oo, at mukhang pinaghandaan talaga nila ang ating pagdating. Canary, Po? umalis ka na. Opo. Siguro naman hindi nila tayo susugurin. Hindi ko na sigurado. Alam niyo naman na mas mataas ang posisyon nila kaysa kay Ginoong Zeburo at doon kay Canary. Bahala na, basta kailangan nating mag-ingat. Ipagpaumanin ninyo ang inasal ko sa telepono. Kinausap po kami ni Madam kanina umaga. Sinabi niya sa amin na tanggapin namin kayo tatlo bilang marangal na bisita ng pamilyang ng Zordi. Siya yung nakausap ko sa telepono. Nakahanda na po ang gamot para sa inyong sugat. Pumasok na kayo. Mamaya na yan, nasa si Kiluwa. Gusto ko na sana makita si Kiluwa ngayon. Ikaw si Ginoong Gon, tama ba ako? Naikwento ka na sa akin ni Madam. Tayo na, doon sa loob. Madam, nakarating na po sila dito. Opo. Opo. Maliwanag. Sigurado po yun. Sige po, magandang gabi sa inyo, Madam. Ito ba talagang tirahan ng mga mayordomo? Opo, ituring niyong sa inyo ang bahay na ito. Ituring namin sa amin ang bahay. Ang problema ay hindi kami pwede magsayang ng oras dito. Tungkol sa bagay na yan, ang aming hepe ay tumatawag na sa mansyon. Maghintay lang po kayo sandali. Ginoong Gon, kumusta na po ang inyong pakiramdam ngayon? Ayos na ako. Mabuti naman. Pasensya na po kayo. Ako nga pala si Goto, ang hepe ng mayordomo. Kung meron kayong kailangan, sabihin niyo lang kagad. Huwag kayong magdadalawang isip. Salamat sa pag-iintindi ninyo. Pero ang ipinunta namin dito ay para makita si Kiluwa. Kung pwede sana, isamahan niyo kami sa kanilang mansyon sa lalong madaling panahon. Patawad, pero hindi na po yung kailangan. Ha? Bakit naman? Hindi na magtatagal at darating na rin dito si Master Kilua. Darating siya? Sigurado ka? Opo, maghintay lang po kayo sandali. Ayos! Makikita ko na rin si Kiluwa. Ano kaya magiging reaksyon niya kapag nakita niyo tayo ngayon? Matutuwa yun. Siya nga pala. Masyadong mahaba ang oras. Sa tingin ko'y maiinip kayo sa paghihintay. Kung gusto nyo, maglaro tayo kahit sandali lang. Maglaro? Opo. Hindi naman ito espesyal o mahirap na uri ng laro. Ipagpalagay na lang natin na ito ang aming seremonya para sa inyong pagdating. Sana naman ay mapagbigyan nyo kami sa larong ito. O sige. Kung ganun. Ha? Handa na po ba kayong lahat? Ha? Nasa? Alis sa dalawa may hawak ng barya. Sa kaliwang kamay. Tama kayo. Ngayon naman, bilisan pa natin ng konti. Oh, nasan ngayon ang barya? Mukhang mabilis nga yung ginawa niya yun ah. Pero alam ko kung nasan. Sa kaliwang kamay ulit. Ha? Ang galing. Palakpakan niyo sila. Wala na ba mas mahirap pa dyan ng konti? Aba, meron. Siseryosohin natin ng konti sa susunod na laro. Seryosohin? Ano pa ba yung ginagawa natin? Pampaghanap pa lang yun na una para sa inyong mga mata. Sa pagkakataong ito, seryosohin nyo na rin ang panonood. Ha?
Nasaan? Hindi ako sigurado pero malamang. Sana naman ingatan niyo ang pagsagot ngayon. Ito na ang pampinaling laro. Pampinali? Oo. Pag hindi niyo nahulaan, talo na kayo dito. Ha? Alam niyo, kilala ko na si Master Killua simula pa nung pinanganak siya. Wala akong karapatan na sabihin ito, pero pareho kami na nararamdaman ng kanyang ama. Aaminin ko sa inyo, galit ako sa inyong tatlo dahil alam kong aagawin niyo na si Master Killua sa amin. Ha? Kaliwa o kanan? O ano? Nasaan? Sumagot kayo. Saka, Kaliwa! Noong nag-uusap kami ni Madam, iba ang pakiramdam ko sa kanya. Para bang mawawalan siya ng malay habang ibinababa niya ang telepono pagkatapos namin mag-usap. Sa palagay ko, pinayagan na niyang umalis si Master Killua at sumama sa inyo. Kahit ang pakiramdam niya ay parang binibiyak ang kanyang puso. Magdedesisyon na ako bago siya dumating. teka muna. Ha? Sandali lang. Kapag hindi ka tumigil sa kakulitan mo, mapapahamak siya. Wala siyang pakinabang, ni hindi man lang niya nagawa ang kanyang trabaho. Wala siyang karapatang mabuhay. Gon. Makinig ka. Simula ngayon, kung sino man sa inyong tatlo ang magkakamali ay sisintensyahan ko. Sasabihin ko na lang sa kanya na umalis na kayo bago pa siya dumating dito. Sasabihin ko rin kay Master Killua na pumunta na kayo sa malayong lugar. Sa isang lugar na hindi niya maaaring puntahan. Handa na ba? Sisimulan ko na. Nasaan si Killua? Tumahimik ka. Ha? Alam niyo bang delikado na lagay ng inyong buhay? Kaya, ang magagawa niyo na lang, isagutin ang lahat ng itatanong ko sa inyo. Naintindihan ko. Simulan mo na kung gusto mo. Bibilis! Mas ang bilis na ngayon. Hindi ka nakikita ng isang normal na tao. Posible na makita. Ano ngayon? Nasa na? Huwag na sana kayo mag-aksaya ng panahon. Sumagot kayo bago matapos ang bilang na 3. 1. 2. 3. Ano pa hinihintay mo? Tapusin mo na yan. Walang problema. Teka! Nasa kaliwang kamay! Hindi, sa kanan! Sangayon ako. Paano? Tanggal na isa. Gon, kurabi ka. Huwag kayong magpapatalo sa kanya. Heto na. Hindi ko na makita! Nasa na ngayon? Sa palagay ko, nandun sa kanan. Nandun sa kaliwa! Kahit manghula pa kayo at magbakasakali sa larong ito, nasisiguro kong matatanggal pa rin ang isa sa inyong dalawa. Ang tamang sagot ay ang kaliwang kamay. Isa na lamang ang natitira sa inyo. Kumanda ka. Galingan mo. Ikaw na lang ang pag-asa namin, Gon. Heto na, ah. Teka, sandali lang! Ano yun? Baka naman nagsasayang ka lang ng oras, bata. Pag nainip ako, tatapusin ko siya. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang sanang mahiram yung kutsilyong pambalat ng prutas. Pwede ba? Huwag kayong mag-alala. Wala akong gagawin masama sa inyo.
Sige, kunin mo. Dinadugo niya para mawalang pamamaga. Oh? Ay! Ba't mo iniwanan ang posisyon mo? Si Ginonggon ay kaibigan ni Master Kilua at kaya sila pumunta dito para lang bisitahin siya. Hindi yun ang tinatanong ko. Gusto kong malaman kung bakit hinatid mo pa sila dito. Para ba maiwasan ang mga patibong? Dahil sila mga tunay na kaibigan. Ano? Si Ginonggon. Nararamdaman kong malinis ang hangarin ni Ginonggon sa pakikipagkaibigan kay Master Kilua kaya ako sila sinamahan dito. Ayos! Sige na! Malinaw na ang mata ko! Umanda ka! Eto na. Nasa na? Sa kaliwa! Kapag nagkamali siya. Siguradong talo na kami tatlo. Magaling ka. Ngayon tingnan naman natin ang husay mo. Ah, Ano ngayon? Nakinino ang barya? Gon! Nandito sa mamang nasa likuran namin. Ano? sigurado ka? Pinahanga mo kami. Napakagaling mo talaga, bata. Hindi kami makapaniwala. Pambihirang ginawa mong yun, oh. Goto! Ha? Si Kilua! Patawarin niyo sana ako kung nadala ako sa laro natin kanina. Binibiro lang namin kayong tatlo. Sana natuwarin kayo at nalibang sa pagpapalipas natin ng oras. Kung ganon, tinakot niya lang pala kami kanina para magkaroon ng buhay yung laro. Opo. Ang haba pala ng oras sa lumipas. Ang galing. Pinahangan niyo ako sa ginawa niyong pag-arte. Muntik na tuloy akong atakin sa puso. Pagpasensyahan niyo na po kami. Kalimutan mo na yun. Maraming salamat. Ah! Kilua! Gon! Natutuwa ako at nakarating kayo dito sa amin. Oh! Ano nangyari? Ba't ganyan ang itsura mo? Ikaw rin Kilua eh! Sino nga ba yung kasama mo? Ako, kurate ka, Riorio! Leorio! Kulit talaga. Siya nga pala. Masyado na umaga punta niyo dito. Pero mas mabuting umalis na tayo kagad. Bakit? Kapag nagtagal pa ako dito, kukulitin lang ako ng pamilya ko. Oh, siya nga pala, Goto. Opo. Makinig ka, ah. Kapag iutos pa sa'yo ni Mama, huwag mo akong susundan. Naiintindihan ko po. Magandang araw, Master Kilua. Alis na sila. Ihanda niyo na lahat. Opo. Opo. Ano, alis na tayo, Gon. Ah, teka lang muna sandali. Binibining canary. Ako kasama ni Kilua. Huwag kang mag-alala. Apo, alagaan niyo siyang mabuti. Wala kang pakialam. Malisa ka tayo. Canary, Ah, yung gagawin mo. Opo, Master Kilua, sandali lang. ano yun, Goto? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Hindi mo ako mapipigilan. Hindi po, si Canary ay... Master Kiliwa, itong... Oo nga pala. Tago mo yan, Canary. Para sa'yo na yan. Paalam. Salamat, Master Kilua. Ginoong Goto! Meron pa po ba kayong kailangan? Kapag umalis si Kilua, mamimiss siya, hindi ba? Hindi. Dahil ang mga mayordomong katulad ko ay walang karapatan na magkaroon ng espesyal na nararamdaman para sa aming mga amo. Sinungaling. Be! Ginoong Gon? Huh? Ngayon, sabi mo kung nasan. Nandun sa kaliwa.
Teka, Oo, isang panlilin lang. Minsan ang mundong ito ay hindi patas para sa lahat ng tao. Sana'y mag-iingat kayo. Utang na loob, ingatan niyo si Master Kilua. Oo, nalillang din ako ng mga yun. Napakasimple lang pala nung ginagawa nila. Nagalit tuloy ako. Sa palagay ko, ganito lang ang ginagawa nila, Gon. Nasa na? nasan nga kaya? Nasa kaliwa mong kamay? Teka! Paano? Simple lang yan, Gon. Meron tig isang barya sa dalawa niyang kamay. May itinatago siyang isang barya sa kanan niyang kamay. Tapos ihahagis na sa ere ang isa pang barya. Ipapakita niya sa huhula na nasa kaliwang kamay. Kailangan na niyang gumamit ng teknik kapag tinanong niya ang mga manghuhula kung nasa ng barya. Kailangan na rin niyang itaas ang dalawa niyang kamay. At ihuhulog ang barya sa manggas ng kanyang damit. Ah! Kaya ang matitira na lang ay ang barya na nasa kanan niyang kamay. Tama ang sinabi mo. Nakakagalit nga pala talaga yun. Pero sigurado akong yun na ang huling beses niyong gagamitin ng panlilin lang na yun. Kahit isang laro lang yan, galit si Goto sa mga taong mandaraya. Halata naman sa kanya eh. Kilua, mabait na tao sa Ginoong Goto, hindi ba? Paano mo naman nasabi yan? Nararamdaman ko lang. Hindi ko sigurado kung mabait na siyang tao. Basta ayaw niya sa mga mandurugas. Sabi na nga ba eh. Parang hindi siya nakakatakot magalit. Yan ang akala mo. Kapag siya ang umahabol sa'yo, daig mo pa ang pinangungot. Talaga? Pero natutuwa ako. Bakit naman? Dahil nakita ko ulit si Kilua. Ano naman nakakatuwa dun? Ang akala ko kasi hindi na kita makikitang muli. Ganon din ako. Akala ko hindi na tayo magkikita muli. Pero ngayon, magkasama na tayo ulit. Oo, pinayagan na ako ni Papa. Binalaan ko na rin si Goto kaya wala na tayong problema. Kaya sasamahan kita. Sige! Ano nang gagawin mo ngayon, Gon? Hahanapin mo bang tatay mo o uuwi ka na sa inyo? Hindi. Ibabalik ko na muna ang numerong ito kay Hisoka at bibigyan ko siya ng malakas na tira sa muka. Hindi ko na muna iisipin ang aking ama at ang pag-uwi sa bahay hanggat hindi ko nagagawa yon. Alam mo ba naman kung nasaan si Hisoka? Hindi. Ay, Sabi na nga ba eh. Alam ko kung nasan ngayon si Hisoka, Gon. Ha? Sigurado ka? Oo, at narinig ko yun sa sarili niyang bibig. Nung naglaban kayo? Hindi, pagkatapos nun. Pagkatapos? Oo, kinausap ko si Hisoka bago tayo umalis pagkatapos ng lecture. Maghihintay ako sa siyudad ng York sa unang araw ng Setyembre. Ano daw? Sa siyudad ng York? Kapag pumunta ako doon, si Hisoka Oh, sigurado ako na makikita mo siya. Pero ang unang araw ng Setyembre ay kalahating taon pa mula ngayon. ano bang meron sa syudad ng York? Ang pinakamalaking subasta sa buong mundo. Tama ka. Magaganap yun mula sa ika-1 hanggang sa ika-10 araw ng Setyembre. Ang lahat ng espesyal at hindi pangkaraniwang kayamanan ay ipapakita doon. Kaya siguradong magkikita-kita rin ang lahat ng taong masisiba sa kayamanan. Sa araw na yun, ang syudad ng yun, ang pinaka-importanting lugar sa mga mayayaman. Pati na rin ang Giniriodan. Posibleng mangyari yun. Maaari din karamihan sa mga taong pupunta doon ay konektado sa kanilang grupo. Anong gagawin mo, Kurapika? Siguro hihiwalay na muna ako sa inyo ngayon. Mabutit nagkita tayo, Kilua. Kailangan ko ng malaking pera para makasali sa magaganap na subasta. Malaking pera? Oo, maghahanap na lang muna ako ng taong mangangailangan ng serbisyo ng isang hunter. Maganda yan. Kurapika, magkita tayo ulit sa siyudad ng York. Darating ako doon. Sa oras na makita ko si Hisoka, gagawin ko ang aking makakaya para malaman ninyo. Maraming salamat. Bueno, mag-iingat kayo. Uuwi na muna ako. Ikaw din, Yoryo. Hindi ba sa simula pa lang ay alam nyo nang gusto ko na talaga maging isang doktor? Kapag nakapasa ako sa kanilang pagsusulit gamit to, siguradong hindi ko nakakailanganin ng malaking pera. Kaya kailangan ko talagang umuwi para makapag-aral. Ganun ba? Mamimiss ko kayo pero wala akong magagawa. Galingan mo sana, Yoryo. Pangako yan. Sa maiksing panahon na pinagsamahan natin, tinuruan mo kung paano makakuha ng gusto ko. Magkikita tayong muli. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Sa Setyembre, magkita tayo sa siyudad ng York. Sige. Pangako magkikita tayo muli.
Magkita tayong muli. Hindi ko lang alam kung kailan. Sa Setyembre. Magkita tayo sa siyudad ng New York. Sige, pangako magkikita tayong muli. Ngayon ay biglang dadalawa na lang tayo. Ano nang gagawin natin? Ano? Siyempre, kailangan natin mag-ensayo. Ha? Para saan? Dapat magsaya naman tayo. Makinig ka nga! Sa tingin mo ba kung ganyan ka lang kalakas, makakaya mong labanan si Hisoka pag nakita kayong dalawa? Kukulangin ang kalahating taon. Siguro nga kahit 10 taon pa. Halika nga, ipapaliwanag ko sa'yo na maintindihan mo. Ito si Hisoka. At ito naman si Hanzo. O, sige. Ang kakayahan ni Hisoka, ni Hanzo, ay hanggang dito sa guhit na ito. At kung ang kakaya mo naman, Ha? nandito, dahil kaibigan pa kita. Grabe naman. Hanggang saan naman ang kakayahan mo? Ang sa akin! Teka, siguro mga, hanggang dito. Malamig pa ulo ko niyan. Galing ko talaga. Talaga? Kung ganun, mas magaling pa sa'yo si Hanzo. Ano yun? Kiluwa, napakagaling mo talaga. Huwag ka namang ganyan! Nakakaya tuloy. Alam mo, hindi ko masabi ang pinagkaiba ng kakayahan ko sa ibang tao. Kung talaga, ayos lang yun. Ang sinasabi ko sa'yo, puro pagtatansya lang. Talaga? Tinatansya mo lang? Pero alam ko namang nakukuha mo kung anong ibig ko sabihin. Habang nadadagdagan ang karanasan mo, lalo kang puhusay sa ginagawa mo. Saka kung marami ka ng nalalaman, mabuti pa itago mo na lang. Para hindi ka mapag-aralan ng iyong mga kalaban. Siya nga pala, talaga mahusay yung si Hisoka, no? Oo. Kung hindi mo pepwersahin ng pagsasanay sa 6 na buwan, hindi mo siya makakaya. Gon, Ha? meron ka bang pera? Ang totoo niyan, bus na eh. Ako rin, mauubos na. Meron akong alam na makakasagot sa problema natin. Ha? Tignan mo, yun o. Makakapagsanay ka ng mabuti para sa pag-aarap niyo ni Hisoka. Kikita ka pa ng pera. Usahan natin lugar na yan. Kamusta na kaya sila? Ano na kaya ang pinagagawa nila ngayon? Sa palagay ko may kumikita na malaking pera. May gumagawa na rin ng pangalan sa kasaysayan. May nangangarap na matataas at biglang babagsak. Iba't iba ang mangyayari sa mga aplikante. Pero, isang bagay lamang akin nasisiguro. Ang lahat ng mga aplikanteng yun ay dadaan sa marami at matinding pagsubok. Sandaling panahon man o kahit paabuti ng maraming taon ay siguradong pare-pareho lamang. Pero lahat sila ay makakarating doon. Harapin lang nila ang mga pagsubok. Sa tingin ko, lahat sila ay magugulat. Pero ngayong taon, ang iba sa mga aplikante ay alam na kung anong naghihintay sa kanila. Maganda ang naging resulta ng pagsusulit ngayon. Kung ano man ang gagawin nila, pagdating ng araw na yon, saka na lang natin malalaman kung dapat nga sila maging isang hunter. Nangyayari yung taon-taon, pero Ginoong Chairman, sobra naman yata. Ano ba sinasabi mo dyan? Walang sino man tagapagbigay ng pagsusulit ang magsusubo ng sagot sa kanyang mga estudyante. Totoo po yun. Pero sigurado ako magiging masaya ito. Bueno, May pupuntahan po ba kayo? hindi, matutulas ka. Nandito na tayo, Gon. Yan ang kuliseo sa langit. Wow! Meron yung 2 gana at 51 palapag. Sabi nila, yan ang pang-4 sa pinakamataas na gusali sa buong mundo. Kapag nanalo ka sa laban, babayaran ka kaagad, tapos paakyatin ka sa susunod na palapag. Habang pataas ka ng pataas, palaki rin ang palaki ang pera mapapanalunan mo. Naintindihan ko na ngayon. Babayaran ka nila ng babayaran habang kaya mong lumaban. Tama? Hindi mo kailangang puwersa ng sarili mo umakyat sa itaas para makaipon ng pera. Paano yan? Naubos na lahat ng pera natin dahil binayad na natin sa ticket. Kaya sigurado magsisimula tayo sa wala. Tayo na! Ha?
At sila'y mukhang magagaling. Kala mo lang yun. Talaga? Oo. Maligayang pagdating sa Coliseo sa langit. Sulatan niyo lamang ang inyong application. Ayos! Ha? Ano kaya yon? Sige! Isang bata lang yun na makulit. Ha? Hindi naman po mahirap ang patakaran. Basta mapabagsak niyo lang ang kalaban kahit anong paraan pwede niyo gawin. Alam na namin ang patakaran. Alis na tayo. Opo, Master! Sino kaya ang taong yan? Ang susunod po, sa punto ng karanasan maligayang sa pagdating sa pagpapalaban Coliseo sa para langit. umangat kagad ang ating Sulatan baitang. niyo lang po ang application. Madali lang yung patakaran. Basta mapabagsak niyo ang kalaban kahit anong paraan pwede niyo gawin. Wow! Wala pa rin pinagbago. Naalala ko tuloy na nakaraan. Ano? Nanggaling ka na dito, kinuha? Oo, mukha na itong kulang pala ako. Iniwan ako dito ng tatay ko na walang pera. Bumalik na ako kapag nakarating na ako sa ika-200 palapag. Inabot din ako ng 2 taon. Ano? 2 taon? Bakit ka nagulat sa sinabi ko? Kung ang kakalabanin mo ay katulad ni Hisoka, dapat lang na malampasan mo ang 200 palapag na yun. Tama ka. Ang manlalarong may numerong 1973 at 2055 pumunta kayo sa ring team. Ako na yun. Nakakaramdam ako ng nervyos. Doon, kung hindi ako nagkakamali, nalampasan mo ang 7 ng pagsubok. Mm. Kaya huwag kang mag-alala. Ang dapat mo lang gawin ay, Ano? Sigurado ka? Kayong dalawa, lumapit kayo. Tingnan niyo, may paslit na kasali. Oo, siguradong iyak yan na parang sanggol mamaya. Tata, hindi ka na lang. Hinahanap ka na ng nanay mo. Seryoso ka ba sa lapag ito? Oo, seryoso ako. Bakit mo tinanong? Huwag mo akong sisihin kapag nalumpo ka. Swerte naman ng lalaking yan. Kaya mong pabagsakin ng bata yan kahit sa isang suntok lang. Ang laban dito sa unang palapag ay para makita ang kakayahan ng mga manlalaro. Kailangan niyo maipakita sa ating huwes ang lahat ng inyong makakaya sa loob lamang ng 3 minuto. Ano? 3 minuto? 1 segundo ka lang. Ngayon, ang laban ito. Simulan na! 1 segundo. 2 segundo. Kailangan ko lang siyang tulak na malakas. Huh? ang galing! Ha? Hindi ko akalain gano'n na pala ako kalakas. Anong klaseng nilalang yung batang yan? Hindi siya tao, isa siyang halimaw. 2055. Ha? Ano yon? Pumunta ka na sa ika-50 palapag. Galingan mo pakikipaglaban, ha? Sige. Ika-50 palapag na raw ako. Gapo! Numero 2054 at 2039 pumunta sa ring A. Ayos! Galingan mo rin. Panis na sa akin to. Makinig kayong dalawa. Sumigaw din kayo para sa kaibigan ko si Kinuha. Oo. Sisigaw ako hanggat makakaya ko para lang sa kanya. Ang galing mo. Ginong Kiluwa. Talaga? Ha? Umabot ka na sa ika-200 palapag nun, ha? Hindi pa rin nagbabago ang husay mo. Umakit ka na sa ika-180 palapag. 180 palapag kagad? Doon muna ako sa ika-50 palapag. Hindi naman ako nagmamadali eh. Tingnan nyo! Isa pang mahusay dito! Ha? Siya yung bata kanina. Tama na yan. Pumunta ka na sa ika-50 palapag. Ayos! Sa gusaling ito, ang bawat bahagi ay binubuo ng 10 palapag at kailangan niyong umabot sa ika-200. Kung Ako nga pala si Gushi. Kayo, anong pangalan niyo? Ako naman si Gon. Ang galing mo lumaban. At ako naman si Kiluwa. Kiluwa, mabuti nagkakilala tayo. Siya nga pala, kung siya makakaabot sa ika-100 palapag, ang susunod ng laban ay sa pribadong silid na. Naintindihan niyo na ba ako?
Siyempre naman! Opo. Nakinig nga kaya mga batang ito sa paliwanag ko? Ika-50 palapag na po. Manalo sana kayo sa susunod yung laban. Tinunod ko kanina ang laban ninyo. Tinahanga niyo ako ng gusto. Ano ba sinasabi mo dyan? Mahusay ka rin naman ah. Oo nga, pareho lang tayo. Hindi ah. Marami pa akong dapat matutunan. Siya nga pala, anong martial arts ang ginamit ninyo? Huh? Ang ginamit ko ay single new martial arts. Ano nga ba? Pagkaraniwan lang. Ano? Lumakas kayo ng ganyan na wala man lang nagtuturo sa inyo? Nagulat naman ako sa mga sinabi nyo. Kailangan ko pa talagang magsanay ng mabuti. Sobra ka naman, Sushi. Jushi, ang galing mo. Ha? Master! Mukhang sinunod mo lahat ng sinabi ko sa'yo, ah. Opo. Maraming salamat sa inyo. Master, ang inyong damit. Ha? Pasensya na. Sino sila? Si Ginoong Kino at si Ginoong Gon. Magandang araw. Ako si Wing. Magandang araw! Kamusta? Hindi ko akalaing mayroon pa akong makikita ibang bata maliban kay Zushi. Sa palagay ko maganda ang inyong pinakita kaya kayo nakarating dito. Ang masasabi ko lang, ingatan niyo ang inyong sarili at kilala rin yung kalaban. Opo! Zushi, ito ang iyong napalanunan sa huling laban. Ayos. Salamat na lang at nandito ka. O kayo, pumunta na kayo doon, ipapalit niyo ng pera ang ticket na napalanunan niyo. Sige! Tayo na, Kiluwa! Sige! Mukhang nagahin natin siya. Zushi, bakit hindi ka sumama sa kanila? Maghihintay na lang ako para sa laban ng mamaya. Opo. Ginoong Gon, Ginoong Kilo, hintayin niyo ako. Ano? 152 guineas. Sakto lang yan para sa isang soft drink. Di pa rin nagbabago bayad, oh. Sigurado ka ba dyan? Oo. Matalo ka o manalo, ito lang ang makukuha mo sa una. Sa susunod na laban, pag natalo ka, wala kang makukuha. Pag nanalo ka, makakatanggap ka ng 50,000. 50,000? Malaking pera din nga, hindi ba? Sa ikisang dang palapag, 1,000,000. Pag umabot ka sa 150, 10,000,000. Ano? Kiluwa, umabot ka sa ika-200 palabag, hindi ba? 200 palapag. Oo, pero umayaw ko nung umabot ako sa ikisang daan at 10. Ang nakuha ko, mga 200 milyon. 200? Kiluwa, anong ginawa mo sa perang yun? 4 na taon na nakalipas, ha? Akala nyo ba nakapagtabi ako? Naubos yun dahil bili ako ng bili ng pagkain. 200 milyon na ubos sa kabibili ng pagkain? Ano kaya klaseng pagkain yun? Aba, mga bata, mukhang malaking halagang pinag-uusapan nyo. Nasisiraan na mga yan. 200 milyon na ubos ka agad. Huh? Oo, Kayo magkakapatid na Yamori! walang way ha. Amori lang. Ay, matagal-tagal na rin, hindi ko akalain. Ano nang gagawin natin? Anong sinabi mo? Ikaw ito nagsabi takutin natin yung mga batang yan. Tapos tatanungin mo ko kung anong gagawin natin? Basta, ikaw bahala. Takutin pala, ha? Naalala nyo ba ako? Yeah. Gusto ko makita kung paano kayo manakot. Nakakatuwa yun. Amori, ikaw na bahala. Takutin mo sila hanggat gusto mo. Sige na. Teka, sandali lang, kuya. Huwag niyo kiwari dito, kuya. Ay, nako. Mihina ng mga taong sumasali dito. Hamakin mo pa naman umabot sila sa ganitong bagi. Madali nga siguro manalo sa unang palabang. Kaya huwag kayong masyadong mainit. Ginong Kilwa, ang lakas ng boses mo. Ngayon, isasabihin ko na po kung saan kalapag kayo pupunta. Ginong Marta at Ginong Chibaba sa ika-55 palapag. Ginong Kilwa at Ginong Sushi sa ring E ng ika-77 palapag. Ikinagagalak ko na tayong dalawa ang maghaharap. Ako rin. Kanya-kanya swerte lang yan. Mag-ingat ka sa laban natin. Magkita tayo mamaya. Oo, galingan yung laban nyo, ha? Hihintayin na lang kita sa ika-6 na po, ha? Dahan-dahan ka naman sa pagsasalita. Magkakapatid na Amore at si Ginoong Gon. Pumunta kayo sa ring Ah, C ng ika-58 Kumusta na kayo? Kaya hindi ako sinisigaw ni Ginong Kilwa. Ngayon, mga kaibigan, maraming salamat sa paghintay. Magandang pagsimulang lahat. Ang masasabi ko lang po ngayon ay patuloy niyong mabuti ang ating video. Kahit mga batang ating manlalaro ay huwag nyo sanang isipin ang pangit na inyong mapapanood. Ang ating mga kalahok na laro po ay magandang pinakita kakayahan sa unang laban kaya sila nakarating sa bahaging ito. Madaling tinapot ni Kilwa ang kanyang kalaban. Ginamit lamang niya sa kanyang katunggali ay isang kamay. Sa kilang bahagi ng ating ang manlalaro natin ay ang batang si Lucy. Tinalo niya naman
pang galit sa akin si Ginong Kiluwa. Ngayon, bibigyan natin sila ng pagtutulong para tapusin ang laban. Simulan na! May forma siya. Mukha naman siyang alerto. Hindi niya matututunan sa isang araw lamang. Pero hindi pa rin siya obra sa akin. Kung bakit si Ginong Kiluwa ay parang lamang nasa parke. Pasensya ka na, ha? Kaliwang kamay lang ang gagamitin ko. Hanggang sa umabot ako sa ika-150 palapag. Dalawa! Kahit alam niyo na ipapaliwanag ko rin sa inyo kung paano mananalo sa labang ito ang isang manlalaro. Para makakuha ng puntos, dapat na tinitira at ibibigay mo sa kalaban. Kapag magandang atake ginawa mo, mabibigyan ka agad ng 2 puntos. Kapag bumagsak sa laban, 1 puntos din ang katapat noon. Kailangan mo makalimutan ng 10 puntos para manalo ka, ha? Isang tira lang ang ginawa ko, natalo na siya. Walang kwenta. Kaya mo pa ba? Oo, kaya ko pa. Tumatayo ng manlalaro si Sushi. Mukhang tuloy pa rin ang laban. Napigilan ko yata ang aking lakas. Laban na! Magaling siya. Hindi mo siya matatalo kung pareho ataking gagamitin mo. Kailangan niyang tumayo kagad kung hindi puntos na naman para kay Ginong Kiluwa. Masyado naman matibay ang kanyang katawan. Sa tirang binigay ko, dapat namimilipit pa rin siya sa sakit hanggang ngayon. Ibang klase talaga. Ang kanyang lakas at bilis ay hindi pangkaraniwan. Ito nang ipapakita ko matatalo ko. Laban! Kailangan ko nang gamitin. Kailangan! Ah! Ano mangyayari? Si Ginong Kiluwa ay lumalayo kay Ginong Sushi. Ah! Sushi! Dahil sa matinding reaksyon ng mga manonood, hindi ko napansin na tapos na pala ang laro. Ang masasabi ko lang, maghanda ang mga manlalaro. Dahil ipagpapatuloy natin ang palaro! Tingnan mo! Nakakuha ko ng 60,000. Para yatang natagalan ka sa yung laban. Tama ka. Medyo matagal nga ang laban namin. Magaling pala si Sushi. Hindi. Meron siyang talento. At maaari pa siyang gumaling. Pero para sa akin, kailangan niya magsanay. Mabagal siya kumilos. Pero natagalan pa rin akong talunin siya. At saka, nung oras na baguhin niya ang kanyang tayo, bigla nilang pumasok sa isip ko ang aking kapatid. Hindi ko may paliwanag pero kakaibang pakiramdam. Kinamitan niya ako ng isang espesyal na taktika. Narinig kong binanggit ang kanyang master ang salitang Ren. Ren? Patawarin niyo po sana ako, Master. Sinabi ko naman sa'yo, Sushi. Hindi ko pa kailangan gamitin ng Ren. Nadala lang po ako sa kanyang lakas. Oh, hindi masama kung mangarap kang manalo. Pero, hindi ba't mas mataas pa sa bahaging ito ang iyong hangarin? Yun ang pinakatuktok ng toring ito. Kung magmamadali ka sa iyong tagumpay, pababagsakin ka ng sarili mong kahinaan. Opo! Habang nandito ka, hindi mo kailangan manalo sa lahat ng iyong laban. Opo! Ang salitang Ren at ang tuktok ng toring ito. Ha? Gon, paano ba yan? Nagbago na ang plano ko. Ha? Ang pupuntiryahin ko ngayon ay ang tuktok. Makinig ka nga.
Sa tingin mo ba kung ganyan ka lang kalakas, makakaya mong labanan si Hisoka pag nakita kayong dalawa? Kung hindi ako nagkakamali, nalampasan mo na ang pinto ng pagsubok. Kailangan ko lang siya itulak ng malakas. Ha? Hindi ko akalain gano'n na pala akong kalakas. Ang pangalan ko nga pala ay Sushi. Ha, Master? Ako nga pala si Wing. Kamusta? Ginoong Kiluwa, pinabati ko kayo at makakapunta na kayo sa ikaisandaang palapag. Baliwala yun, Binibini. Ang gusto namin ay sa pinakamataas na palapag. Ang mga manlalaro sa ikaisandaang palapag ay nagkakaroon ng pribadong kwarto at lalaki ang premyo. Alam ko na rin yun. Pribadong kwarto? Hindi na tayo makakalaro ng paluan ng unan ngayon. Siya nga pala, huwag niyong ipapakitang mahina kayo dahil ang makakalaban niyo ngayon ay hamak na mas malakas na nauna. Sa ikaisandaang palapag, mas matitindi na ang makakalaban ninyo. Karamihan sa mga manlalaro ay ginagawa ang lahat ng paraan ng kanilang nalalaman para tumagal lamang sa paligsahan. Minsan nga gumagamit sila ng paraang labag sa patakaran ng laro. Dahil habang tumatagal sila sa bahaging ito, lalo silang lumalakas. Kaya baliwala mga nang galing sa ikalimumpung palapag. Kiluwa, totoo? Medyo. Mabuti naman yun. Yun ang pinakahihintay ko. Kaya ko masasayang lang ang pinunta ko dito para mag-ensayo. Ano pa namang bata ito? Ang Coliseo sa langit ang lugar kung saan mo makikita ang pinakahalangang kaluluwa. Tapos tungtuwa pang dalawang ito. Saan lupaan kaya sila nagkaaling? Dahan-dahan ka lang ha. Nung huling nagpunta ako dito, naging madali para sa akin ang baitang na ito. Kailan ba yun? 6 na taong gulang ako. 6 na taong gulang ka pa lang? Tayo na, Gon. Oo. Sana ay makita ko kayo ulit sumakay dito sa elevator. Wow! Ito palang pribadong kwarto. Ang taas! Ang ganda ng tanawin! Oo. Gaya nga nung sinabi ng babae sa elevator, kapag nasa ika-9 palapag ka na, papunta sa ika-100, makikita mo ang napakalaking pagbabago. Dahil nandito na tayo sa hangganan. Ang lahat na nakarating dito ay pinipilit na manatili sa bahagi ito. Kaya kahit sinabi ko pa sa'yo na dahan-dahan ka lang, hindi dapat tayo magsayang ng oras kasama ang ibang malalaro. Kaya itong tatandaan mo, hindi ka rin dapat maging mabait sa iyong makakalaban. Kabata, ibang klase ka. Hindi katulad ng mga nauna. Alam mo, unasan mo man ang uhod mo, hindi mo rin ako matatalo. Alam mo bang 100 manlalaro na pinabagsak ko sa labanang ito? Kaya mabuti pa, sumuko ka na lang sa laban ito. Ang nanalo, si Gon! Bali wala ang mga manlalaro dito. Ang susunod, si Kiluwa, dapat sa rin. Oo, nandyan na! Tatlong araw lamang po ang kailangan nila Ginonggon at Ginong Kilua para makapunta sa 150 palapag. Madali na lang tinalo ang 7 kalaban. At hindi lang yon, mga kaibigan. Wala man lang minsan nakatama sa kanila hanggang kailan kaya nila dadala ng swerte ito sa... Ginawa namin yon para manalo. Huwag mo sabing swerte yun. Pero nakakaya. Nung unang punta ko dito, inabot ako ng 2 buwan para makarating sa ika-150 palapag. Nakikinig ka ba, Gon? 10,000, 10,000, 10,000, 100,000. Kiluwa, ang mga numerong nakasulat dito, ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko. Nung isang araw kahit 5, wala ako. Pahiram muna nito sa dali. Teka, bakit? Hindi ba pareho lang ang perang nakadeposito sa bangko natin? Oo, pero nagamit ko na eh. Naubos! Saan naman? Kanina ko pa napapansin yan, ha? Ano ba mga yan? Mr. Choco Robot. Sale kasi kaya hindi ko napigilan sa sarili ko eh. Inubos mo yung pera mo tapos kukunin mo yung sakin? Siguro naman tama na yung napakaraming laruan na yan. Akin yan, ibalik mo yung pera ko! Papayaran ko rin yun! Di pwede! Hindi ka dapat nagsasayang ng pera, Kiluwa. Si Mr. Choco Robot hindi pag-aakti ng pera! O ano ha? Teka! Aray! Mag-ensayo ka pa. Baka hindi ka umabot sa ika-200 palapag. Alam mo ba, mas malakas pa sa akin si Hisoka? Alam ko yung Kiluwa. Pero ang hindi ko alam ay kung paano ensayo. Kiluwa,
Naalala mo pa ba si Zushi? Oo naman. Malamang nasa ika-50 palapag pa rin siya. Hindi ba sinabi ko sa'yo na hindi pa rin nagbabago ang kanyang kakayahan? Oo, pero di ba nahirapan kang talunin siya? Nung maglabang kami, ilang beses ko siyang tinamaan. Pero nakakatayo pa rin siya para lumaban. Nagulat ako sa kanya. Kaya naisip kong seryosohin. Oops! Napalakas yata. Palumasi at bumagsak. 10 puntos. Ang nanalo ay si Kilua. Nakatayo pa rin siya dahil sa hindi mapigilang lakas sa pag-iisip. Sa palagay mo ba may kinalaman dito yung Ren na binanggit ni Ginoong Wing noon? Oo, Ang Ren? Yung kaya yung pangalan ng teknik? hindi ko lang alam. Pero kung makakarating tayo sa mas mataas na bahagi, may makakahanap tayong katulad nila. At doon pa lang natin malalaman. Mas madali siguro kung tatanungin na lang natin si Zushi. Ang galing mo! Yon ay isa sa pinakamahalagang elemento. Merong 4 na mahalagang elemento para maisulong ng gusto at masanay ng maayos ang diwa ng martial arts. Alamin ang Ten, ibigkas ang Zetsu. Matamo ang Ren para maabot ang Hatsu. Ang lahat ng ito ay pag-aaral ng Nen. Yan lang po. Nen? Ano ang Nen? Hindi ko alam ang Nen! Hindi nyo alam? Kung ganon, ipapaliwanag ko sa inyo. Makinig kayong mabuti. Isa ang Ren sa 4 na mahalagang elemento. Ang 4 na elemento... Kailangan pa na master yan at nagkaroon ng karapatan na ituro sa ibang tao. Tatawarin niyo po ako, Master. Ginoong Gon, Ginoong Killua, meron tayong kasabihan. Kung may bigla kang natutunan sa gitna ng iyong pag-aaral, maguguluhan ka lang, kaya sana wag niyo nang alamin. Ibig sabihin, kung kaunti lang ang malalaman mo, delikado. Pero gusto ko na sana yung matutunan ngayon. Yung tinatawag mong Nen. Kahit hindi mo ako turuan, gagawin ko ang lahat para matutunan yun. Pero gusto ko yung mapag-aralan na mabuti para hindi ako maguluhan. Kung tuturuan mo lang ako, hindi ko gagamitin ang sarili kong kakayahan para malaman yon. Ako rin po sana, Ginoong Wing. Kaming dalawa ni Killua ay pumunta dito para magsanay. Sige na po! Naiintindihan ko. Sumunod kayo sa akin. Ang Nen ay ang pagpapainit sa inyong espiritu. Kaya nitong palakasin ang inyong isipan. Ang paraan para maisagawa ang Nen ay nahahati sa 4 na sistema. Binubuo rin ng 4 na elemento. Ang Ten, Zetsu, Ren, at Hatsu. Ang una sa lahat ay kailangan mo ng konsentrasyon para masiguro mo kung ano talaga ang dapat mong gawin. Dito mo gagamitin ang Ten. Kasunod naman ng Zetsu para malaman mong laman ng iyong isip. Gamitin ang Ren para sa determinasyon at ang Hatsu para may sagwa ang iyong balak. Ginoong Killua, nung gamitin ni Zushi ang Ren, ay natakot kang baka hindi mo siya matalo. Maganda kung subukan natin, kaysa naririnig nyo lang ito. Ginoong Killua, pwede ka bang tumayo? Iisipin ko na gusto kitang tapusin. Handa ka na ba? Sige, pwede. Pero imposible yun. Sisimulan natin sa umpisa. 10. Ang pangalawa, Zetsu. Pwede mong isipin ang gusto mong mangyari at pwede mo rin sabihin. Ito na yung katapusan. Ang tawag doon ay Ren. Kung ang Ren o ang determinasyon mo ay malakas, didiretso ito at magiging Hatsu. Sabi nila dito raw nagsimula ang kayabangan. Ibig sabihin, kung magugulat sa iyo ang kalaban, siguradong tatakbo na siya. Minsan ay magiging matigas ang iyong ulo, at hindi mo na rin malalaman kung tama pa o mali na iyong ginagawa dahil nga sa Ren. Dapat lang na dahan-dahanin mo ang paggamit nito bago niya kainin ang buo mong pagkatao. Kayong tatlo, simulan niyo ng pagsasanay para maalagaan yung inyong kalooban. Kung gusto niyong matutunan ng Nen, dapat ay mapaghusay niyo muna ang inyong sarili sa pag-aaral ng Ten. Kapag magaling na kayo sa 10, siguradong hindi na kayo tatalon ng inyong makakalaban. Maraming salamat po!
Zushi, ayos lang yun. Opo! Bueno, Zushi, simulan natin ang pag-aaral. Opo! Uumpisa natin sa 10. Ang galing talaga ni Ginoong Wing, ano? Nahingit na tuloy ako kay Sushi dahil meron siyang mahusay na master. Pero ang paliwanag sa kasinungalingan. Bakit naman? Ang sinabi na sa atin ay mukhang makatotohanan. At naniniwala rin ako sa kapangyarihan ni Ginoong Wing. Pero hindi ko makita ang katatagan ni Zushi sa mga sinabi niya. Itinatago sila sekreto. Nakita mo ba kung paano siya tignan ni Zushi habang siya nagpapaliwanag? Siguradong alam niya. Oo nga, no. Pero bakit naman siya magsisinungaling sa atin? Dahil masyadong delikado ang kanyang nalalaman. Ang tinatawag niyang Nen. Habang nandito ako sa Coliseo sa langit, aalamin ko kung ano magagawa ng Nen. Sigurado yun. Anong problema, Zushi? Mukhang nababaga pang iyong 10. Master, hindi ko maintindihan kung bakit ka nagsinungaling. Nagsinungaling? Tungkol ba yan doon sa pagpapaliwanag ko sa kanila? Yun nga po, ang 4 na elemento ay Ten, Getsu, Ren at Hatsu. Pero ang mga ibig sabihin ay hindi tugma. Nagsinungaling ka ba dahil hindi mo sila estudyante? Hindi ako nagsinungaling. Ang nen ng masigasig na kalooban ay isang mahalagang pagsasanay para mapalakas ang iyong espiritu. Nang sa ganon ay magamit mo ang iyong kapangyarihang tumapos ng buhay. Hindi ko talaga ito ituturo sa kung sino-sino lang. Dahil masyadong mapanganib ang kakayahang ito. Lalo na kung ang taong gagamit ay irresponsable. Gagawa mong matalim na armas ng isang ordinaryong papel. Maaari mo rin gawing baluti ang iyong damit bilang proteksyon sa iyong mga kalaban. Ang yan ay pwedeng matutunan ng kahit na sino. Kaya ang katulad ko ay dapat mamili kung sino lang ang dapat nilang turuan. Master Wing, akin ang aklat na yan at hindi ko pa nababasa. Ah! Sa akin din yung soft drinks na yun. Ah! Patawad! Ibang klase talaga mga kaibigan. Ang manlalarong Sigon at si Kilo ay natapos ang 100 at 70 palapag sa loob lamang ng 1 linggo at walang kagalos-galos. Nahihiya pa rin ako sa sarili ko. Ha? 2 taon ang binuno ko noon para makarating sa 200 palapag. Samantala ikaw. Siyempre, dahil 6 na taon ka pa lang nung unang punta mo dito, hindi ba? Oo, pero kahit na... Ayan na, packet na po tayo. Hi, kumusta? Nakarating na sila kagad sa 200 palapag? Opo, sa bagay magaling naman talaga ang dalawang yon. Master, Ano na, Wing? ano kayang meron sa 200 palapag? Hindi ko alam. Nakaabot ako dito pero hindi ako nagparehistro noon. Kaya hindi ko masasagot ang tanong mong yan. Binibini, ano pong meron sa... Binibini? Hindi mo alam. Kung ganun, wala ka namang palang pakinabang. Kiluwa. Bumababa na talaga ang kalidad ng lugar na to. Dapat tinuturuan nila mga tauhan nila. Kiluwa, tama na. O hindi naman, dapat mas magagandang babae inuupahan nila. Sabi ng tama, Kiluwa. Sumasabi na kaya! Parang ayaw ko na yata sumakay sa elevator ulit. Ako rin. Ha? Nararamdaman mo bagon? Ito na naman. Hindi sayang ang pagpunta natin dito. May gumagamit ng NEM sa dulo ng pasilyo. Paano na? Kailangan pa rin nating dumiretso gon. Total, hindi rin naman niya itinuro sa ating kung paano paggamit ng NEM. Tayo na! Tumuli na tayo! Hindi ako makagalaw. Ano nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Sino ka? Lumabas ka dyan! Pakita ka sa amin! Ginoong Gon at Ginoong Kilua, tama ba ako? Nandito po ang lugar kung saan kayo magpapatala. Hali kayo! Kumpletuhin niyo po ang pagpaparehistro para sa 200 palapag. Kapag lumampas kayo sa 12:00 ng gabi, hindi na kayo maaari magparehistro. Gusto ko rin paalam sa inyo na sa bahaging ito, kahit anong paraan ay pwede niyong gamitin sa pakikipaglaban. Kahit ano. Ang puwersang yun, nanggagaling ba sa kanya? Hindi ko alam. Sa bahaging ito, hindi pera ang mapapanalunan ng bawat mananalong manlalaro. Ang tatanggapin niyo ay karangalan.
Sana makilaw kayo pagkatapos na magparehistro. Hisoka! Anong ginagawa mo dito? Ano namang klaseng reaksyon yan, mga bata? Anong ginagawa ko dito? Ito ang kasagutan. Dinala ako sa lugar na to ng aking baraha. Sinabi sa akin ng barahang ito na tayong tatlo ay isang tadhana. Binibiro ko lang kayo. Hindi talaga yun ang sinasabi ng tadhana, kundi inayos ko lang ang lahat. Ginamit mo ang computer network nung pumunta kayo dito, di ba? Nakalimutan mo yata ang madali kong makikita doon kahit saan lupalop ka pa ng mundo pumunta. Kaya naman ang ginawa ko, inunahan ko na kayong pumunta sa lugar na ito at maghintay. Naramdaman ko kasi makakaabot kayo sa bahaging ito ng paligsahan. Ano ka? Tagahanga ni Gon? Di naman Isa ako regular na miyembro ng paligsahang ito. Matagal na rin ako nakarating dito sa 200 palapag. Kaya bilang nakatatandang miyembro, isa lang ang may papayo ko sa inyo. Masyado pa kayo mga bata, kaya bawasan nyo ng inyong kayabangan. Kung gaano man kaaga, depende sa inyong kondisyon. Bumalik na lang kayo. Pero sa mga oras na ito, hindi pa kayo handa Tumigil ka! Ginawa namin ang lahat para makarating dito! Kaya nyo ba ako lampasan? Ano to? Ano? Hindi kayo marunong mag-ingat. Kakayanin yung dalawa ay wala pa sa kaligtasan ng kanyang nen. Parang kayong mga musmos na walang muwang na iniwan ng inyong mga magulang sa isang napakainit na disyerto. Pag tinuno nyo ng tensyon ng inyong damdamin, maaari kayong mamatay. Ito ba ang Nen? Kung gano'n ang ibig sabihin ng nararamdaman namin, hindi kami makakataan dito! Turo ko sa inyo kung anong tunay na nen. Kaya mabuti pa, umalis na tayo sa lugar na to. Sandali! Kung hindi kami makakapagrehistro ngayon, ano mangyayari sa amin? Maaari mong subukang magsimula ulit sa pinakaunang palapag, Ginoong Gon. Kaya lang, si Ginoong Kiluwa ay umurong lang sa pagpaparehistro ng isang beses. Kung hindi pa siya magpaparehistro ngayon, lalabas na wala talaga siya intensyon na magparehistro. Hindi na siya papayagang sumali sa palaro kahit kailan. Hindi pwede. Kung uurong tayo ngayon, kailangan natin makabalik dito bago sumapit ang hating gabi. Dahil kung hindi, Nasa inyo yan. Yan ang tunay na nen. may painit-init ka pa na espiritu. Nagtiwala kami sa'yo. Paano mo nagawa magsinungaling sa amin? Anong klase kang guro? Ginong Kilua, nakikita ko sa iyong mga mata na talaga interesado kang matutunan ng nen. Ano naman ang dahilan mo? Dahil konektado yan sa sekreto kapangyarihan ng aking kapatid. Ang kapatid mo'y gumagamit ng nen? Oo, sigurado yun. Sa palagay ko naman ay alam mo ang madilim na bahagi nito, kaya tuturuan kita, Ginong Kilua. Ang ibig sabihin ng nen ay ang kakayahang kontrolin ng pwersa ng buhay na kung tawagin ay aura, ang liwanag na bumabalot sa buong katawan. Ang lahat ng nilalang ay kayang gamitin ito. Kaya lang, karamihan sa kanila ay walang kakayahang pumigil. Kaya minsan, ang nagiging bunga nito ay karahasan. Ang teknik para maitago ang pwersa sa loob ng katawan ay tinatawag na ten. Kapag ginamit mo ito, lalong lalakas ang iyong katawan at kaya mong panatiliin ang iyong kabataan. Sunod ay ang Zetsu. Ito nagpapakawala sa aura. Matutulungan ka rin nito para mapawi matinding pagod na nararamdaman mo. Ang Ren naman ay magagamit mo para lalo mapalakas ang iyong aura. Nararamdaman niyo na ba? Oo, nararamdaman ko. Pero hindi ganito yung naramdaman ko kanina. Iyon ay dahil hindi masama ang aking intensyon. Matalas ang kanilang pakiramdam. Hindi nila alam ang teknik, pero nararamdaman nila ng buong puso. Ang aura ng enerhiya na nanggagaling sa loob ng isang nilalang. Kaya mas malakas ang epekto nito kapag ginamit mo sa iyong kapwa. Masama man o mabuti ang intensyon. Kapag masama ang iyong binabalak at ginamit mo ito sa isang tao, maaaring matapos ang kanyang buhay. Kung gusto mo protektahan ang iyong sarili laban sa tao gumagamit ng nen, dapat lamang na marunong ka rin gumamit nito. Pangil sa pangil? Tapang sa tapang, yun ba ibig mo sabihin? Proteksyon laban sa ten. Kailangan mong labanan ng aura ng iyong kalaban gamit ang sarili mong aura. Kung hindi, matutulog ang iyong katawan na para isang semento. Madudurog. Naiintindihan niyo ba? Oo, naiintindihan ko na yung tatlo. Tatlo? Anong mga iyon? Kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng sinasabi mong Nen, kailangan mong matutunan ng Nen kung gusto mo itong mapigilan. At saka, ibang klase ka talaga, guro! Wala ka kasing tuso!
Siyempre. Ay, nako. Masyado pa rin maaga. Kung gusto mong protektahan yung sarili, laban sa taong gumagamit ng NEM, dapat lang na marunong ka rin gumamit nito. Ito ang NEM. Ang kapangyarihang nahihimlay sa loob ng isang tao. Merong dalawang paraan para magising ang kapangyarihang iyon. Dahan-dahanin mo puwersahin ang paggising. Nahihirapan kaming gisingin yung kay Zushi. Pero madali niya iyong natutunan. At hindi siya nagdalawang isip para gawin iyon. Kaya di siya masyadong nahirapan sa pag-aaral ng TEN. Inabot ng kalahating taon. Hindi pwede gano'ng katagal. Baka hindi tayo maabot sa pagkaparehistro. Kailangan namin yung matutunan bago mag-alas 12 ng gabi para masira ang nanihiso ka. Kung gano'n ay pipilitin natin siyang gisingin. Sigurado ako makaabot tayo sa oras. Depende kung matututunan niyo kaagad ang TEN o hindi. Papapasukin ko sa loob ng inyong katawan ang sarili kong aura. Ang mararamdaman niyo ay gano'n sa nararamdaman niyo kanina. Siyempre, pipigilin ko rin ang aking kapangyarihan, pero mahirap pa rin ang ating gagawin. Pakakawalan ko ang aking aura para hanapin at kisingin ang lahat ng syoko sa inyong katawan. Syoko? Mahalaga ba ang syokong yan? Oo. Doon dumadaan ang aura. Maraming syoko sa loob ng katawan ng tao. Kadalasan ay nakasarado ito kaya hindi na nakakadaan ng mabuti ang aura. Ipapadala ko ang aking aura para mabuksan ang inyong syoko nang tuloy-tuloy na makalabas ang inyong kapangyarihan. Kailangan muna nating maglinay-linay o kaya ay gamitin ang ating Zen para mabuksan ang mga iyon. Si Zushi na mayroong angking talento ay inabot ng 3 buwan bago nabuksan ang syoko. Pero sigurado makakaya niyo yon sa loob lamang ng 1 linggo. At maaari mas maaga pa, kaya sana kayanin niyo. Kahit ano pa ang mangyari, gawin natin ang lahat ng paraan para magising sila. Kahit pwersahin pa natin ang mga iyon. Bahala na. Yun ang tawag sa parang yan. Kung wala kang sapat na kaalaman, kung mas maang intensyon mo, maaari kang mamatay. Ginoong Wing, maganda ang intensyon mo at sapat ang iyong kaalaman. Hindi ba? Teka sandali. Sabihin mo nga kung bakit nagbago ang isip mo at gusto mo kami turuan ngayon. Sa bahaging yon, ang lahat ng kalahok ay marunong gumamit ng NEM. Kung susugod kayo ng walang alam, siguradong hindi kayo tatagal sa laban. Sa madaling salita, aatakihin nila kayo gamit ang NEM. Hindi lang yon, wala silang pakialam sa inyong buhay. Kung sino lang ang makakatagal sa mga ataking yon at mananatiling matatag, ang siyang magwawagi, kaya matinding inyong pagdadaanan. Sinasabi ko na sa inyo ng maaga para hindi na kayo magulat. Ginamit ko ng lahat. Binalaan ko na rin kayo. Sa gagawin natin ay sigurado magigising ang mga yan. Buti na lang meron kayong mga kakayahan. At nasa inyo rin ang katangian. Ang inyong ren ay masyadong malakas. Tanggalin niyo ang inyong jacket at umalikod kayo sa akin. Napakainit. Kahit hindi ako hinahawakan ni Ginoong Wing, para akong tinutulak ng malakas. Pakiramdam to. Hindi makita malambot na bagay na bumabalot sa buong katawan. Kapag napalakas ito ng maraming beses gamit ang kasamaan, sigurado ganito ang ng aking kapatid. Heto na ako. Mga bata, ang lahat ng syoko sa inyong katawan ay bukas na. Makikita niyo na ang inyong aura. Sumisingaw! Parang init na nagagaling sa takuri! Tumalabas siya sa lahat ng pati ng ating katawan. Hindi ba delikado ito? Kung hahayaan niyo lang na lumabas ang lumabas sa inyong aura, hindi magtatagal sigurado maubusan kayo ng lakas. Sabi na kape! Makinig kayo. Tumayo kayo ng maayos at isipin niyong hindi lalabas ang aura sa inyong katawan. Isara ang inyong mata at isipin niyong lalakas ang inyong kapangyarihan. Dilarawan niya sa inyong isip na para itong dugong umiikot sa lahat ng ugat na nasa inyong katawan. Mula sa ulo, patungo sa balikat, hanggang umabot sa dulo ng inyong mga daliri. Tapos, unti-unti niyong pabagalin ang paggalaw nito. At isiping dahan-dahan na itong umiikot sa labas ng inyong katawan. Kakaiba talaga ang mga batang ito. Nauunawaan nilang mas kailangan mong maging natural kaysa maging malakas pa sa paggamit ng pen. Nakuha nila yun sa isang paliwanag lang. Dahan-dahan yung ibukas sa inyong mga mata. Anong nararamdaman ninyo? Pakiramdam ko'y nakalublob ako sa likido. Pakiramdam ko naman wala akong suot-suot na damit. Huwag niyo maalisin sa inyong isip ang pakiramdam na yan. Kapag nasanay na kayo, kahit sa pagtulog ay magagamit ninyo ang pen. Ngayon, ang ipapakita ko naman sa inyong dalawa ay ang nen na mayroong masamang intensyon.
Kailangan niyo itong malampasan. Kung hindi, wala kayong magagawa. Oo, naiintindihan ko na ngayon yung sinasabi mong mga amos mo sa gitna ng desyerto. Kung kaya niyong protektahan ang inyong sarili, masisira niyo ang pader. Ngayon na! Maligayang pagdating sa ika-200 palapag. Mukhang handa-handa na kayo ngayon. Alam ko na ang dahilan kung ba't ka nandito. Nagsasanay ka para mapaghandaan ako, hindi ba? O ano? Hindi ko inaasahan magkikita tayo sa lugar na ito. Maraming salamat, ha? Huwag ka magpapadala kung 10 pa lang ang nakukuha mo. Masyado malaliman yan eh. Didiretsuhin ko na kayo. Wala akong intensyon na makipaglaban sa inyo sa oras na ito. Pero kung mananalo ka kahit isang beses sa bahaging ito, baka pagbigyan kita. Tayo na. Sige. Paano? Ganun ba talaga kadaling makuha ang NEM? Hindi. Espesyal lang siguro sila. Pinahahanga ako ng dalawang yun. Oh, para yatang nararamdaman ko ng takot. Bagong mukha. Magaling. May pinagmamalaki yata eh. Magandang araw. Pumirma po kayo dito. Malagayang pagdating sa ika-200 palapag. Salamat. Ilalagay na po ba natin kung kailan kayo makikipaglaban? Ha? Sa bahaging ito ng paligsahan, meron kayong 90 araw para magkanda sa inyong laban. Kayo na pong bahalang pumili ng araw kung kailan yung gusto makipaglaban. Kahit araw-araw ay pwede kung gugustuhin nyo. Kung ayaw nyo naman, pwede rin kayong hindi makipaglaban sa loob ng mahabang panahong yun. Kung isang beses lang kayo makikipaglaban, bibigyan ulit kayo ng 90 araw para makapag-ensayo. Kaya lang, kung mauubos ang ating oras at hindi pa kayo nakikipaglaban, masasayang lang ang pagsali nyo dito dahil mawawan kayo ng karapatan sa paligsahan ngayong taon. Gusto ko lang pong linawin. Maraming beses po ba kami makikipaglaban dito? Para malambasan ang bahaging ito, kailangan yung manalo ng 10 beses. Kung matatalo kayo ng 4 na beses, ay mapapaliwala ang pagsali nyo dito. At kung mananalo kayo ng 10 beses, maaari na kayo makipaglaban sa Hari ng Palapag. Hari ng Palapag? Ibig sabihin, kailangan mong talunin ang lahat ng manlalaro sa isang palapag. Meron na tayong 21 Hari ng Palapag sa kasalukuyan. Hanggat hindi sila natatalo, hindi sila mapapalitan. Ano, naintindihan nyo na? Kung sakaling tatalunin nyo ang isa sa kanila, tsak na bababa na yan sa kanyang tono. Ha! Kayo na ang magiging bagong Hari ng Palapag! Yun lang ba? Siyempre naman, hindi lang yun. Kung kayo ang magiging bagong Hari ng Palapag, huwag kayong magugulat. Mabibigyan kayo ng imbitasyon para dumalo sa Batang Olimpia, ang pista ng mga mandirigma na ginaganap sa tuktok ng gusali. Napakasaya, hindi ba? Walang reaksyon? Kalimutan mo na lang yan. Ano pa ba ang naghihintay sa amin sa pinakamataas sa palapag? Ha? Kalimutan na lang yun? Kapag nanalo ka naman sa Battle Olympia, ibibigay niya na sa'yo ang penthouse. Yun na yata ang pinakamagandang bahay sa buong mundo. Nakatayo yun sa pinakamatarik na lugar. 1,000 metro ang taas. Ang ganda! Hindi ba mas mataas pa doon ang bahay mo? Oo, pinatatayo no, may kasigit na 3,000. Paano ba yan? Sinabi niya na sa atin ang sekreto. Wala na akong pakialam ngayon sa pinakamataas sa palapag. Sa ngayon, kung makakalaban ko dito si Hisoka, siguradong ayos na ako. Sandali lang! Magkakaroon kayo ng magandang kapalaran dito! Hindi ko kailangan ng kapalaran. Ako rin, Kiluwa. Ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit nandito kayo? Teka, kailangan mo munang manalo na isang laro. Pero binalaan na tayo ng mamang nakasalamin, kaya siguro hindi ka muna lalaban. Lalaban ako ngayon. Gusto kong malaman ang kaibahan ng mga manlalaro dito at ng mga nasa ibaba. Magagawa ko lang yun kung susubukan ko makipaglaban, hindi ba? Pakisulatan na lang po ang papel na ito. Ano kailangan nyo? Wala. Pumipila lang kami para sa application, yun lang. Gon, mukhang gusto yatang sumabay na ito sa araw na iniligay mo ah. Handa na ako, kahit na ano pang oras. Narinig niyo yan? Nakakatuwa ka naman, bata. Ito na po ang susi para sa inyong kwarto.
Ang tatlong yun ay manlalaro para sa ika-200 palapag. Oo, malamang pinipili ng tatlong yun ay mga baguhan na katulad natin para madali silang manalo sa laban. Wow! Mamahaling kwarto to ah! Totoo nga palang ibang klase, ika-200 palapag. Teka, Gon, Petsa ng laro. Ika-11 ng Marso, 3 ng hapon. ang bilis! Ay, kalipag-isa ng Marso ay bukas na, hindi ba, Gon? Siguro, hindi ako mananalo bukas. Pero ayos lamang yun. Gusto ko na makita kung anong kalalabasan. Ang kapangyarihan ito, kung ano talagang kaya kong gawin. Ang unang manlalaro natin ngayon ay si Gon! Ang batang dire-diretsong pagkakyat dito ay handa na para sa kanyang unang laban. Ang kanyang makakatunggali ay ang manlalarong si Guido na meron ng 1 talo at 4 na panalo. Makinig kayo, Ginoong Gon, Ginoong Killua. Kahit malakas na ang inyong kakayahan para protektahan ang inyong sarili, makakaramdam pa rin kayo ng sakit kapag kayo ay tinamaan. Kung ang inyong makakalaban ay mas malakas ang Nen, madali para sa kanyang sirain ang inyong Ten. Madali niya kayong tatalunin. Nakikiusap ako, huwag muna kayong lalaban sa loob ng 2 buwan. Tuturuan ko pa kayo hanggang sa maubos natin ang panahon. Tawarin mo ako, Ginoong Wing. Pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Ginoong Gon, galingan mo ang laban! Simulan na! Mainit ka. Maswerte ka pa kung ano makakalaban. Hindi ako masyado malakas kaya huwag ka matakot sa akin ha. Ayun na, nagsisimula ng umikot ang mahiwagang tubo ni Guido. Lalaroin niya ang 10 timpo ng sabay-sabay para malibang ang kanyang kalaban. Hindi mo na ako. Dapat marunong ka sumayaw. Pangalasan mo ang mga trupo. Ginawa si Gon! Hindi raw siya malakas sinungaling. Kahit maliit ang mga tumpo, kapag tinamaan ka naman ay para kang minaso. Kapag ang mahiwagang trupo ngayon ay ginamitan mo ng Nen, hindi sila titigil sa pag-ikot at pag-atake. Kahit ako, hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ng mga trumpong yan. Kailangan kong hulaan ang gagawin nila. Ayos! Yun na! Ginawa naman siya! Kung saan sana po nagagana ang mga trupo ni Guido, 2 beses na pong tinamaan ang malalarong si Gon. Ano kaya ang gagawin niya para maiwasan ang mahiwagang trupo? Gon! Ang sa natira, pumagsak! 2 puntos! Ang malalarong si Guido ay meron na pong 4 na puntos. Delikado ng lagay ni Gon! Kaya mo ba? Kaya ko pa! Sa sobrang dami ng trumpo, mahirap na silang iwasan. Anong gagawin ko? Ang armas niya ay mahiwagang trupo. Master, ginagamitan niya rin po ba yun ang Nen? Oo, ang ginagamit niya ay Hatsu. Inililipat niya ang kanyang aura sa mga trumpong yan. Pag ginamit mo ang Nen, makakaya mong pabilisin at palakasin ang galaw ng kahit na anong bagay para maging armas sa pakikipaglaban. Kung gano'n ang Nen, ay ang pinanggagalingan ng lakas kagaya ng gasolina at ng battery? Madali mong mapapaikot ang mga turumpong yan ng mga ilang oras o mas matagal pa. Kung ang iyong antas sa paggamit ng Nen ay medyo mataas na. Pero ang taong yan ay gumagamit ng ibang malakas na Nen para mapanatiling pagpapaikot niya sa mga turumpo. Ano? Iba pang Nen? Kung kapangyarihan lang ng kanyang Nen ang kanyang ginagamit, hindi niya makakayaning bigyan ng sapat na lakas ang turumpo para atakihin ang kalaban. Ang dahilan kung bakit niya napapalakas ng ganyan ay dahil sa espesyal niyang nararamdaman para sa kanyang mga turumpo. Kahit anong bagay pang gagamitin mo sa iyong pakikipaglaban ay madali mong makakasundo kung meron lamang kayong pagkakapareho. Wala akong susundan ko na sila ng tingin. Kailangan ko silang maramdaman. Ang mga trumpong yan ay ginagamitan ng Nen. Kailangan ko maramdaman. Kailangan ko maramdaman ang paggalaw nila. Nararamdaman ko na. Hindi! Nawawala na naman ang lakas sa aking Ten! Tinamaan naman siya! Hindi niya nakayanan at tumalsik na siya palakas ng ring! Mukhang masama na ang lagay ngayon ng malalarong si Gon!
ngayon? Mahihina na ang ating malalaro. Ano kaya ang gagawin niya ngayon? Hindi. Kapag ginamit ko ang pakiramdam, nawawala naman ang atensyon ko sa paggamit ng 10. Ha? Lumabas din sa loob ng ring ang isang trumpo, pero hindi na niya ako inaatake. Ano bata? Ipagpapatuloy mo pa ba ang pakikipaglaban sa kanya? Teka lang po sandali. Nag-iisip ako. Ha? Bibilang ako ng 10. Kapag hindi ka pa bumalik sa loob, talo ka na. Isa! Ha? Wala akong nararamdamang masama sa trumpong ito. Dalawa! Yung kaya ibang trumpo. Hindi kontrolado ang galaw nila. Tatlo! Ang pagtama nila ay hindi sinasadya. Siguro mga trumpong ito ay hindi lang ako ang taong inaatake. Apat! Manong, bakit po nandito kayo sa labas ng ring? Kapag nanatili ako sa loob ng ring, pati ako aatakihin ng mga yan. 5! Hindi nga nga ba eh. Para lang ito ang ordinaryong laro ng trumpo. Master, ano po yung ibang nen? Imposibleng makapagbigay ng kahit na anong utos sa isang trumpo dahil wala naman itong buhay at wala ring makinang magpapatakbo. Siguro, ang inutos lang ni Guido ay banggain ang lahat na makakasalubong. Siguradong wala makakapigil sa pag-ikot ng trumpo. Kapag nagbangga sila, tatalsik na lang at maghihintay ng tatamaan. Hindi pala niya kontrolado mga trumpong ito. 8! Kung ganun, wala akong dapat ikatakot. Siya! Kesa iwasan ko mga trumpo, siya na lang ang susugurin ko. Hindi pwede sa akin yan! Ano ba mga kaibigan? Yan ang sikretong parang ni Guido sa pakikipaglaban ang Tornado Sin! Walang nagawa siguro sa Tornado Sin ni Guido! 3 puntos! 3 puntos ang ibinigay ng referee sa ginawa ni Guido. Ngayon ay meron na siyang 9 na puntos. Mukhang hindi na po yatang kayang tumayo ng malalarong si Gon. Habang umiikot ako para protektahan ang aking sarili, ang mga trupo ko naman ang aatake sa'yo. Maganda na isip kong paraan para makaipon ng puntos, hindi ba? Gon! Huwag mo na siya atakihin ngayon! Hayaan mo siya umikot! Nahihilo rin yan! Yan ang akala mo. Palibasa, mga baguhan kayo. So nakikita ko nga, wala nang magagawa yung kaibigan mo sa pakikipaglaban niya. Sandali panahon na lang. At sigurado matatapos na ang kanyang buhay. Basta dito! Anong gagawin ko? Ano ba magagawa ko para talunin siya? Master Wing! Mayroon pang paraan para manalo siya sa laban. Kaya lang may problema. Iyon ay, hindi pa natututunan ni Gon ang Ren hanggang ngayon kung gaano kabilis mailalabas ang kapangyarihan ng kanyang aura at kung paano niya makokontrol ang kapangyarihan iyon para magamit sa kanyang katunggali. Para mapasa kanya ang bagay na iyon, hindi siya dapat tumigil sa pag-iensayo at makipaglaban na makipaglaban. 5 taon ang pagsasanay para matalo si Guido. Sa palagay ko naman ay nararamdaman niya na yon. Anong gagawin ko para tumagal sa laban na to? Kapag tinamaan niya pa ako, tapos na ang aming laban. Pero ayokong sumuko sa kanya. Kailangan ko gumawa ng paraan. Ngayon na. Gon! Hinagpasan niya ang 10. Wala siyang ingat. At hindi lang basta nilaktawan ng 10. Master, anong... Iyan ang Zetsu. Zetsu! Delikado ang ginagawa niya. Yun ang kakayahan na kayang itago ang sarili. Sasarado ang lahat ng kanyang syoko at mawawala ang kanyang aura. Pero wala rin siya magagawa kahit itago pa niya ang kanyang sarili. Siguradong mapapahamak lamang siya kapag siya tinamaan dahil mawawala ang kanyang depensa. Master, bakit may tinulong agad sa kanyang Zetsu? Sabihin mo! Hindi ko itinuro sa kanyang Zetsu. Sa iba niya natutunan yon. Hindi. Siguro natural na sa kanya iyon na para isang mabangis na hayop kapag nanguhuli ng biktima. Ganun ba ang paraan ng kanyang pamumuhay? Hindi na ako nagtataka sa kanyang kakayahan pero bakit sa ganitong pagkakataon? Bakit? Itigil mo yan! Tandaan mo yung sinabi ni Wing! Kapag ginamit mo ang Zetsu, mawawalan ka ng palanggalang at maaari ka mapahamak kapag tinamaan ka ng kalaban! Alam ko yun. Pero kung gusto kong maramdaman ang bawat galaw ng aking kalaban, kailangan kong gamitin ng Zetsu. Kailangan kong pakawalan ng aking aura. Kaya, wala nang lugar ang 10 sa aking isipan. Hindi pwede. Wala siyang intensyon na manalo. Sinusugol niya ang kanyang buhay para magsanay. Wala na ba talaga ang iyong buhay? Kung gano'n, iakapin ako kasi yung huli ang tungan! Tignan mo!
Sa unang pagkakataon ay naiwasan ni Gon ang pag-atake ng kanyang kalaban! Ngayon, ito ba kaya ang simula ng tunay na laban? Nararamdaman ko na kung paano sila gumalaw. Madali lang pala kung gugustuhin ko. Kaya ko na silang iwasan. Huwag kang magpapadala kung 10 pa lang ang nakukuha mo. Kung mananalo ka kahit isang beses sa bahaging ito, baka patulan na kita. Kung gusto mong manalo, dapat ay marunong kang sumayaw. Madali lang pala kung gugustuhin ko. Kaya ko na silang iwasan. Muntik na mabiyak ang iyong kanang kamay at bungo. Pati balikat mo, merong tama. Tatlo mong tadyang nabalik. Pati binti mo, muntik na nilang hindi maibalik. Aabutin ng 4 na buwan bago ka makabawi. Baliw ka talaga. Bleh. Bakit ba masyadong matigas ang ulo mo, ha? Sabihin mo sa akin ngayon kung ano talaga ang laman ng bote mo o hindi ka marunong umintindi, ha? Ha? Gusto mo ba matapos ang iyong buhay? Lumalaban ka, hindi mo pa alam ang nen. Kung nagtagal ka ron, baka naging katulad ka na rin nilang gulo-gulo mo talaga. Para hindi mo naiintindihan yung tinuro sa atin ng lalaki na kasalamin. Pasensya ka na. Ang akala ko kasi makakaya ko yung nakalabang ko. Ayos lang. Kaya ko naman tiisin yung tama ko eh. Tsaka hindi naman niya natamaan yung mga delikado. Sino ba yan? Yung nakasalamin. Ginawin pala. Ha? Ginawin. Ano? Patawad. Sana'y... Wala kang karapatang humingi ng tawad sa akin. Ano bang laman ako, kote mo't ginawa mo yon? Gusto mo bang matapos ang iyong buhay? Lumalaban ka na hindi yung paalam ang nen. Kung nagtagal ka ron, baka naging katulad ka na rin nila. Ikaw talaga! Yan ang sinabi ko kanina, sir. Mabuti na lang. At hindi ka masyado nasaktan sa inyong laban. Natutuwa ako. Ginawin. Patawarin niyo po sana ako. Hindi. Hindi kita mapapatawad. Ha? Ginoong Kilua, alam mo ba kung kailan siya makakabawi sa mga pasa na tinamo niya? Sabi ng doktor, abutin na ng 2 buwan. Sige. Hindi kita papayagan makipaglaban sa loob ng 2 buwan. Hindi rin kita papayagan magsanay ng nen o mag-aral kahit anong tungkol doon. Kung sakaling hindi mo pa rin mapipigilan ang sarili mo, wala ka nang matututunan sa akin na kahit na ano. Maliwanag? Maliwanag. Pinapangako ko. Maniwala kayo. Ang kamay mo. Ang sinulid ng pangako. Lagi mo nang titingnan para maalala mo ang mga salitang binitiwan mo. Ginoong Kilua, sandali. Ginoong Kilua, anong intensyon ng pagpunta mo dito? Bueno, total, tinanong mo na rin sa akin. Kung hindi namin kayo nakita ni Sushi, gusto ko lang naman kumita ng malaking pera. Siguro naman, gusto nyo sanayin ang kanyang sarili para mapagandaan si Hisoka. Yun lang ang alam ko dahilan. Hisoka? Yung baliw na tagahanga yata ni Gon. Ha! Mukhang mga malalaro yata sa ika-200 palapag gusto makarating sa tuktok ng gusali. Ako? Hindi ako interesado doon. Oo, si Gon. Hindi ko lang alam. Ang palagi lang niya sinasabi sa akin gusto niya talagang makaharap si Hisoka. Pero sa itsura niya sa kanyang laban, para bang ikinatutuwa niya kung ano man ang nangyayari sa kanya. Apa! Ang galing!
hanggang kailan natatapos ang laban ito. Siguro ay umaabot sa 50 tunto ang umiikot kayo sa loob ng ring. Huwag kang magpapatama. Ang malalarong sigon ay umiiwas lamang sa pag-atake ng bawat trumpo. Iwasan mo! Ayan! Isa pa! Napakabilis niya! Umiiwas lamang siya ng umiiwas. Ang galing! Nasa isang oras na niyang iniilaga ng mga trumpo. Kahit si Guido ay natutulala sa ginagawa ng malalarong sigon. Susubaybayan ko ang batang ito hanggang sa matapos ang palaro. Ibang klase. Nararamdaman ko na. Ang sarap ng pakiramdam. Isang pusos na lang kailangan ni Guido para manalo, pero wala siyang magawa. Ah! Umalis ka dyan! Ha? Wala nang pupunta na malalarong sigon! Sinasayang ba na nalilibang siya sa mga nangyari na muntik na niya ikinamatay, ha? Ganun ba? Oo. Madalas, ganun din yung nararamdaman ko, kaya alam ko yun. Kabisado ko na siya dahil magkapareho kami ng ugali. Makakuha ko yun. Pipili ako ng panahon at ng makakalaban. Pero parang hindi na yata niya naisip ang ganung bagay. Natalo tuloy siya. Oo nga pala. Siguro na yung taong hindi magkakamali ng 2 beses. Pinapangako niya yun, kaya huwag kayong mag-alala. Maaaring ako ay... Huli na. Na-discover na naming 2. Si Gon at saka ako. Kung nagsisisi ka dahil tinuruan mo kami, o binabalak mo itigil ang pagtuturo, maghahanap kami ng bagong guro. O kaya naman, mag-aaral kami ng aming sarili. Wala kang responsibilidad sa amin. Si Hisok at ang aking kapatid na gumagamit ng NEN. Hindi magtatagal, kaming 2 ni Gon matututo rin sa paggamit nun. Totoo yun, pero... Magandang umaga po! Magandang umaga! Naiintindihan ko. Wala akong balak na umuro sa pagtuturo. Ang totoo niyan ay marami pa ako tuturo sa inyo. Ginoong Killua, gusto mo na bang sumabay kay Zushi sa kanyang pagkasanay ngayon? Hindi, salamat. Ayaw ko maunahan ang aking kaibigan. Kapag tapos na ang pinangako sa'yo ni Gon, sasabayin ko siya. Ginoong Killua, pakisabi na lang kay Ginoong Gon na pwede na niyang simulan ang pag-ensay ng kanyang NEN. Araw-arawin niya rin ang pagsasanay ng TEN. Siyempre, ganoon din sa'yo. Gon! Sinabi na ako sa'yo, Mina! Ha? Anong ibig sabihin nun? Ang sabi ko, hindi ka maaari mabigyan dito ng kontrata. Aaminin ko na sa'yo, humanga ako dahil madali mong nakita ang opisinang to na hindi nagpapatulong sa iba. Pero pasensya ka na, iho, dahil talagang hindi kita pwedeng irekomenda sa aking mga kliyente. Naiintindihan ko kung hindi ko pa nararanasan ang aktual na trabaho. Hindi naman sa ganun. Hindi naman importante sa akin kung meron ka ng karanasan. Meron din akong kliyente na ang gusto ay mga baguhan. Pero, mas mababa ka pa sa isang baguhan. Anong ibig mong sabihin? Isa akong hunter at meron akong license card. Hindi to peke. Oo, totoo nga yung license card mo. Kaya lang, hindi pa rin natatapos ang pagsusulit mo, bata. Nakikita ko sa'yo. Ano sabi mo? Ano nakikita mo? Nakikita ko? Dito sa aking likuran. Wala kang nakikita? Bumalik ka na lang dito kapag kaya mo nang makita yon. Isa yon sa kondisyon na hinahanap namin. Ano bang nangyari? Wala talaga akong makita. Pero may nararamdaman akong kakaiba dun sa loob kanina. Ano kaya yon? Ano?
Master, sana hindi ako magkamali. Baka magising ko ang mga nakakatakot na halimaw. Papasok na ako! Kiluwa! Naunahan mo na ako eh. Papunta na rin sana ako sa kwarto mo. Teka! Kamusta naman ang mga pilay mo? Anong pila yung sinasabi mo dyan? Malakas yata to. Ibang klase. Isang buwan pa lang magaling na siya. Samantalang dapat na buwan siya nagpapahinga. Bakit magaling ka na? Baka ka ba talaga? Baka katawan niya sa halimaw. Alam mo talaga ang katawan meron ka, ha? Baka dahil dito sa kinakain ko. Propet? Oo. Napakakuripot talaga nito. Hindi ba meron ko sasabihin sa akin? Oo. Tingnan mo. Ticket? Oo, pero hindi yan mga ordinaryong ticket doon. Para yan sa laro ni Hisoka. Alam mo pang sikat na sikat yan si Hisoka? Yung iba halos magpakamatay na makabili lang ng ticket. Pero dahil malalaro ako sa ika-200 palapag, madali ako nakabili ng ticket para sa ating dalawa. Alam mo, marami akong narinig tungkol sa kanya doon. Pero talagang napakahusan niya si Hisoka. 11 beses na siyang nakipaglaban. 8 panalo at 3 talo. 6 patay. Doon sa 3 talo niya, hindi talaga siya nakipaglaban. Nagparehistro lang siya pero hindi nagpakita sa mga tao ng araw ng kanyang pakikipaglaban. Masyado talaga siyang sumpungin. Sa madaling salita, kapag nakipaglaban si Hisoka, hindi siya matatalo. Tama. Hindi lang yun. Meron pang iba? Doon sa 11 laban na yun, nagawa lang ng mga katunggali niya ay 4 na puntos. 3 beses na tinamaan at 1 beses na bumagsak. Sabi nila, lakas daw niya si Hisoka, pwede nang itapat sa isang hari ng palapag. Nakakatakot. Sinungaling. Wala naman sa itsura na natatakot. Siya nga pala, ang matinding na nakalaban ay yung Castro. 3 doon sa 4 na tamang tinamo ni Hisoka, si Castro daw ang may kagagawan. Siguro, ito na ang laban ng tadhana. Sa larong ito, mapag-aaralan natin ng konti kung paano siya lumaban. Makikita mo paano siya lumaban ng seryoso. Pero ayos lang kaya? Ha? Alam mo naman na nangako ako noon kay Ginoong Wing, di ba? Ha? Bakit naman hindi ka maaaring manood? Wala naman tayong gagawin masama. Manonood lang tayo ng laban. Hindi pwede. Kapag pinanood mo ang laban ni Hisoka, para ka na rin nag-aral lang nin. Papayagan kita Ginoong Killua. Pwede ko Ginoong Gon, mabuti pang magpagaling ka muna ng sugat mo. Maliwanag. Yun lang, magpahinga na kayo. Ang labo naman. Killua. Hindi pwede. Aakit na po ngayon ng Ako na lang elevator. mag-isa ang pupunta doon at i-video ko laban ni Hisoka para mapanood mo. Aakit na po ngayon ng Ang halaga pa naman isang ticket, 150,000 na Genny. Sa halaga nito, pwede na ako makabili ng isa pang libon. Mr. Choco Robot! Nakakasap talaga! Aakit na tayo ngayon. Sige, mauna na ako. Sige. Mukha yatang alam na nila ngayon kung bakit kailangan nilang pahalagahan ang amin na pagkasunduan. Kapag sila ay normal, kahit mahina ay lumalabas pa rin ng kaunti ang kanilang aura. Ang mga aurang yun ay nagpapaalala sa akin ng pagiging payapa ng isang ilog. Ano ba? Lalo lang tuloy gumugulong naman ang isip ko. Oras na ng labanan. Ngayon ay mapapanood na po natin ang pinakahihintay na laban ng tadhana. Ang mga manlalaro sa labang ito ay si Hisoka laban kay Castro. Magandang araw po sa inyong lahat. Kitang-kita po natin dito ang ring. Meron pa tayong 1 oras na hihintayin bago magsimula ang laro ng tadhana. Ang unang manlalaro ay merong 8 panalo at 3 talo. Pero ang mga talong yan ay dahil sa hindi na sinipot ang laban. Ang salamangkerong si Hisoka, ang kanyang makakalaban ay meron 9 na panalo at 1 talo. Mula nung matalo siya kay Hisoka, nanalo naman siya ng 9 na sunod-sunod. Panahon na para makapaghigat na si Castro! Ano? Naubos na yung Mr. Choco Robot nyo? Opo, pagpasensyahan niyo na po sana. Teka muna, paano naman
nangyari yun? Kasi nung isang araw may pumunta dito at pinili ang lahat ng yon. Nung isang araw? Ako yun, ah. 2 linggo po bago dumating yung isang pag-stock. Ganun ba? Bigyan mo na lang ako nitong juice. Maraming salamat, bumalik kayo. Panoorin po natin ang ating interview kay Ginoong Castro kanina. Tama ka. Wala akong nararamdaman ka ba ngayon? Dahil ang gusto ko lamang ay manalo. Basta gagawin ko ang aking Aba, akala kong gorilla makikita ko. Palagay naman nanalo kayo? Hindi ko itutuloy ang laban kung walang pag-asa. Ipapakita ko sa inyo, iba na ako makalipas ang 2 taon. Salamat. Pag-iingat kayo sa inyong laban. Maraming salamat. Totoo nga kaya nararamdaman niya? Alamig ko yan ngayon. Ano ito? Ayun na siya. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Paano? Wala na siya. Nakaupo lang siya dyan. Paano niya nagawa yun? Hindi ko malang naramdaman. Nabuksan na kagad ang pinto at nakapunta sa likuran ko. Hindi maaaring mangyari yun. Nung sinilip ko siya, nakita ko pa siya nakaupo. Salita lamang siya, biglang nasa likuran ko na. Posible. Paano niya nagawa yun? Pumunta ako dito para magpa-autograph sa inyo. Pwede? Nakakatuwa ka naman, Ginoong Kilua. Ha? Ang lahat ng manlalaro na nandito sa gusaling ito ay kinikilala ko mabuti. Siya nga pala, nasaan ang kaibigan mo? Ang galing mo ah! Mukhang marami kang nalalaman tungkol sa akin. Nag-iispiya ka ba sa akin? Hindi ah! Ang gusto ko lang mangyari, makita ang mukha mo ng malapitan. Talaga? At ano naman ang tingin mo sa akin, Ginoong Kilua? Mahusay ka lumaban. Maraming salamat. Ang ginawa mong pagtatago sa iyong sarili ay may kahusayan din, Ginoong Kilua. Kaya lang, kung gagawin mo ulit yun, sana ay bago ka palang umakyat sa palapag nito. Ha? Hindi lang ako ang nakakaramdam kapag may umakyat dito, lalo na kung ang darating ay katulad mo. Ibig sabihin, mula na tumapak pa ako dito, alam niyo na kaagad. Tama ba sinabi ko? Ganun na nga. Pwede ba? Sige. Sandali. Ha? Yung nangyari pala kanina, paano mo ginawa yon? Patawad, pero hindi ko pwede sabihin sa iyon. Maaari tayo magkaharap balang araw. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tatagal sa lugar na ito para lang makipaglaban. Talaga? Pero sa nakikita ko parang hindi yun ang sinasabi ng iyong aura. Teka, nagbibiro lang ako. Makikita mo rin sa laban. Oo nga pala. Paano yung autograph? Sige, ayos lang yun. Nakalimutan ko yata magdala ng papel eh. Sige, paalam. Ginoong Kilua, hihintayin kita sa Battle Olympia. Alam kong kaya mo yun. Hindi ako interesado sa Battle Olympia. Maraming salamat sa paghihintay. Ito na ang pinakahihintay nating lahat. Ang laban sa pagitan nila Hisoka at Castro. Ito ang kanilang muling pagharap sa pagitan ng 2 taon. Sino kaya sa kanila magtatagumpay? Mananalo po ba kaya muli ang salamangkerong si Hisoka? O makakabawi na si Castro? Ito ang laban ng tadhana! Nagpapasalamat ako sa iyo. Kung hindi mo ako tinalo makalipas ang 2 taon, nasisiguro kung hindi ako lalakas ng ganito ngayon. Anong sinabi mo? Lumakas ka na ngayon? Ito lang ang masasabi ko. Simula nung talunin mo ko, lalo kong sinanay ang sarili ko, hanggang sa matalo ko ang siyam na manlalarong yon. Ginawa ko silang pampainit dahil alam kong darating ang oras na to at magkaharap tayong muli. Talaga? Ang hirap pala na ginawa mo. Pero, may papangako mo ba naman sa akin na sa paghaharap natin ito, gaganahan na ako sa'yo? Ano? Sigurado. Ngayon, ang laban sa pagitan ni Hisoka at ni Castro ay magsisimula na. Simula na! Puntos! Kanang kamay? Ganun kabilis nung pumunta siya sa likuran ko.
Paano niya nagawa yun? Napakagaling! Lumulong na po ang malalaong si Castro! Hindi na iwasan ni Hisoka ang mabilis na kamay ng parang espada! Isang punas para kay Castro! Seryosohin mo, Hisoka. Hindi na ako yung dati at hindi na ako magiging mabait sa'yo. Masyado kang mainit. Maging seryoso man ako hindi, wala ka na magagawa. Desisyon ko ang masusunod dito.